magre-remind na naman sa atin, lalo na po ang ating Panginoong Kristo, kung ano po ang kahalagahan ng kanyang salita. Tunay nga na ito po ay patungkol po sa kanyang sinabi na ako ang puno ng ubas. Sino na po yung nakabasa po nito? Amen. Dito po sa John chapter 15 verse 2 hanggang 4. Si Jesus ay nagsalita tungkol sa pagiging konektado sa kanya bilang isang puno ng ubas. Amen? Amen. Ang mga sanga na hindi nagbubunga ay itinatanggal, pero ang nagbubunga ay nililinis para sa mas mabunga pa at mas itik na bunga ng pamumuhay spiritual. Kaya masabi po dito sa John chapter 15 verse 2 hanggang 5, inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Sa verse 3, nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. And verse 4, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi mananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. And sabi sa verse 5, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang pagiging konektado kay Jesus ay importante para magbunga tayo ng mga bagay na kalugod-lugod sa Kanya. Amen? Kaya nga sinasabi po ng mga verses sa talata pong ito, nasabi niya nga po, inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga. At Kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Yan po yung sinabi niya dito sa John 15:2. Na ang tinutukoy niya po dito ay yung kanyang pong mga hiniran. Yung kanyang pong mga anak, yung kanyang pong mga pinili, at kanyang mga alagad. Sabi niya, inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga. Ang ibig ko sabihin ng salita pong ito, na inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga. Kung ikaw raw ay isang chosen, pinili o hinirang, at sa tagal mo ng mananampalataya kay Jesus, ay hindi ka pa rin nagbubunga, sabi niya, maaaring alisin ka niya, putulin ka niya, doon sa pagkapit sa kanya o sa puno. Kaya sinabi niya, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. At ang bawat sangang hindi nagbubunga ay kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Kaya nga, dalawang uri. Pag ikaw ay isang sanga na hindi nagbubunga, aalisin ka niya, puputulin ka niya. Pero pag yung sanga na nagbubunga, ay nililinis niya raw ang bawat sanga at ito'y namumunga at lalong namumunga ng sagana. Ibig sabihin po nun, may dalawang uri ang sanga. Amen? May dalawang trabaho ang sanga sa puno. Ano yung trabaho ng sanga sa puno? Kailangan po siya ay mamunga. Sabi sa verse 3, nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Ano po yung sinasabi po rito? Ito po yung Bible. Yung salita na maliwanag. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Dahil yung kapanahunan pong ito, pinapangaralan ng Panginoong Kristo yung kanyang mga alagad. At lahat ng sinabi ng Panginoong Kristo sa mga alagad, kaya sinabi niya, nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Kung paniniwalaan ng mga Kristiyano ang salita ng Diyos, ay tunay nga na sila po'y nalinis na. Hello! Kung nabasa po natin ang Genesis to Revelation at nilagay po natin ito sa ating espiritu at kaluluwa, tiyak na tayo nga po'y nalinis na sa pamamagitan ng pagbabasa at pakikinig ng salita po ng Diyos. Ano po yung nalinis? Nabago na po yung buhay.
Naayos na po yung buhay. Naiba na po yung buhay. At dahil nga po, tayo yung mga sanga, na sinasabi po rito ng Panginoong Kristo, na kung tayo po yung sanga, na namumunga, ay kanya pong nililinis. Ano po yun? Lalong tinutuwid. Lalong iniibig, lalong minamahal, at lalong inaayos ang buhay para tayo po ay masaganang makapamunga ng mga mabubuting gawa. Ang sabi sa 4, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi mananatili sa puno, gayon din naman hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Kaya sinasabi po ng Panginoon Kristo dito sa verse 4, na manatili kayo sa akin. Bakit po sinabi ng Panginoon Kristo na manatili po tayo sa Kanya? Dahil nga po, sabi niya dito, hindi magbubunga ang sangang hindi mananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili o manatili sa akin. Kaya lahat po tayong naririto. Kung hindi po tayo mananatili sa ating Panginoon Kristo, never po tayong magkabunga o mamunga. At ibig sabihin po rito, kung hindi po tayo mananatili sa pagsunod sa utos ng ating Panginoong Kristo at hindi tayo magiging maayos ang pamumuhay sa paningin ng Diyos, ay never po tayo mamunga. Kaya ano po yung sinasabi ng Panginoong Kristo sa talatang ito, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Maliwanag. Kung tayo po'y mananatili sa ating Panginoong Kristo, mananatili po siya sa ating buhay o sa ating mga buhay. Kaya madiin na sinabi niya dito na manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi mananatili sa puno. Kaya kung tayo po ay wala sa puno ng mga sanga, never po tayo mabuhay at makapamunga. Anong ibig sabihin po dito? Kung nilihis po tayo sa will ng Panginoong Kristo, never po yung buhay po natin ay maayos at mabagal. Kung ang masusunod po tayo at hindi po ang Diyos at hindi po Panginoong Kristo, never po tayo manatili sa puno. Naunawaan niyo yung revelation? Kaya kahit anong gawin po natin sa pagsusumikap sa ating buhay, kung hindi tayo nakakonekta sa puno, never po tayong maayos ang buhay. O mabago ang buhay, o sumagana ang buhay. Sabi niya nga, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi manatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Kaya maliwanag na sinabi ng Panginoon Kristo, kung nais po nating mamunga, ay kailangan manatili po tayo sa Kanya. Magbunga ng mabubuting gawa. Sabi niya po sa 5, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga, ang nanatili sa akin at ako sa Kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Amen. Nanawaan niyo na? Kaya kahit anong pagsusumikap po natin, magtrabaho ka man, magnegosyo ka man, o anumang gawin mo sa buhay, kung wala ka sa puno at hindi ka nakakonekta sa Panginoong Kristo, sabi niya dito, sapagkat wala kayong magagawa kung wala kayo at iwalay kayo sa akin. Ibig sabihin, kahit Kristiyano na tayo, born again Christian na po tayo, kung tayo po hiwalay kay Kristo at hindi nakakonekta sa Kanya, kahit ano raw pong gawin po natin, ay wala raw po tayong magagawa. Ibig sabihin, invalid ang ating mga kilos at mga gawa. Useless ang ating pananampalataya at paniniwala sa Panginoon Kristo kung hindi nakakonekta tayo sa Kanya. Ngayon, magiging katanggap-tanggap at may pakinabang ang ating buhay kung tayo po ay nakakonekta po sa puno, kay Jesus. Amen. Kaya wag po natin kalilimutan na sa bawat araw ng ating buhay, pagising po natin sa umaga, i-connecta na po natin ang ating puso, ang ating isip, ang ating espiritu at kaluluwa sa ating Panginoong Kristo. Yun po yung sinabi niya. Dahil kung wala po tayo sa Kanya, ay wala po tayong magagawa at hiwalay po tayo sa Kanya. Aliwanag, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Kaya para meron po tayong magawa at yung ating pong buhay ay lagi pong tagumpay,
Kailangan na lagi po tayong nakakonekta kay Jesus. Lagi po tayong naroon sa ugnayan sa Panginoong Hesus. Dapat wag po tayong makalimot. Makalimutan na natin si brother, si sister, wag lang po si Jesus. Hello! Makalimutan na po natin si pastor at si pastora, wag lang po si Jesus. Amen. Dahil pag nakalimutan po natin si Jesus, at hindi tayo nakakonekta sa Kanya, kahit ano raw pong gawin po natin sa Kanya, eh wala po tayong magagawa. Invalid, useless ang ating pamumuhay sa bawat araw na dumarating sa ating buhay kung hindi tayo nakakonekta kay Jesus. Kaya, itrain po natin yung ating mga sarili na nakakonekta tayo lagi sa Panginoong Hesus. Kaya ang pagiging konektado kay Jesus ay importante para magbunga tayo ng mga bagay na kalugod-lugod sa Kanya. Ang ibig sabihin nito ay hindi tayo makakapagbunga ng mabuting gawa o makatugon sa kalooban ng Diyos at hindi tayo makakapagtagumpay sa buhay spiritual o makakapagpalaya sa kasalanan dahil importante ang connection natin sa Kanya para magbunga tayo sa buhay spiritual. Kaya kung nais natin umunlad ng ating pananampalataya, kung gusto natin matanggap yung fruit of the Spirit, kailangan nakakonekta tayo sa ating Panginoong Hesus. Kung gusto natin ng unlimited blessing, at kung gusto po natin yung spiritual life natin po ay mag-soaring high, kailangan sa bawat araw ng buhay po natin ay nakakonekta po tayo sa puno ng ubas na walang iba kundi si Jesus. Yun yung sinabi niya, na wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Kaya sabi niya, ako yung puno ng ubas eh. Kaya kung sanga ka, kailangan manatili ka sa puno. Ibig sabihin, kung Kristiyano ka, manatili ka kay Jesus. Amen. Kung Kristiyano ka, manatili ka sa Diyos Ama Amen. at sa Diyos Anak. At kailangan naroroon yung awareness mo. Kung sakali mang guluhin ka ni Satanas sa spiritual na pamumuhay mo. At kahit anong gawin ni Satanas na panggugulo sa buhay mo, kung nakakonekta ka sa puno kay Jesus, never na magkaroon ng gawa si Satanas sa buhay mo. Never. Kasi alam ni Satanas na mas powerful si Jesus sa kanya. Kaya alam ni Satanas na powerful si Jesus sa kanya, hindi kanya gagalawin. Hindi kanya pipinsalain. Hindi kanya lalagyan ng sakit at karamdaman. At higit sa lahat, nalayo siya sa iyo. Dahil masisilaw siya sa liwanag na binigay sa iyo ng Jesus. Kaya napakahalaga na lagi tayo nakakonekta sa Kanya. Kaya manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno, gayon din naman hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako sa Kanya ay siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Kaya paano tayo pagbunga ng mga mabubuting gawa? Yun po yung sinasabi ng Panginoong Jesucristo rito. Na magagawa natin ang lahat ng bagay kung tayo nakakonekta sa Kanya. Kung tayo sa Kanya at laging nasa presensya niya at laging nasa pag-ibig niya, ang lahat raw ng bagay ay magagawa po natin. Lalo na yung mga mabubuting gawa. At ano po yung mga mabubuting gawa? Number 1, pag-ibig po sa kapwa. Ang pag-ibig sa kapwa ay isang mahalagang bunga ng pananatili kay Jesus. Sabi sa John 13:34 hanggang 35, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal, ganyan din naman magmahalan kayo. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Kaya makikilala raw po tayo na alagad ni Kristo, ni Jesus Christ, kung tayo po ay may pag-ibig sa ating kapwa. Kaya ang pag-ibig sa kapwa ay isang mahalagang bunga na pananatili kay Jesus. Eh yung sinasabi, kung gusto raw po natin mamunga, kung gusto raw natin magbunga yung ating mga mabubuting gawa,
kailangan meron po tayong pag-ibig sa kapwa. Ang tanong, mahal mo ba ang iyong kapwa? Amen. Amen. Ang tanong, mahal mo ba ang iyong kapwa? Amen. Amen. Mahal mo ba si kapitbahay? Kahit chinichismis ka na nito, o sinisiraan ka na nito, o binabato ka na ng kung anong masasakit na salitang ito. Mahal mo pa ba si kapitbahay? Amen. Mahal mo pa ba si brother kung nabalitaan mo sinisiraan ka niya? O si sister? O sinasamangutang ka ni brother o ni sister pag pupunta ka sa church, mahal mo pa kaya siya? Amen. May pag-ibig ka pa kayang maiaalay sa kanya? Amen. Kung ganito yung attitude na pinapakita ni kapitbahay, ni kumare, ni kumpare, at ni kaibigan, at ni brother at ni sister, meron ka pa bang kayang pag-ibig? Kaya sabi niya nga sa John chapter 13 verse 34, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal, gayon din naman magmahalan kayo. Ganyan nyo? Yan yung bagong utos na ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo sa lahat ng mga Kristiyanong sasampalataya at maniniwala sa Kanya. Kaya dapat pag Kristiyano ka, meron kang love. Yung love na yan ay kailangan maipakita po natin sa ating kapwa, sa ating kaibigan, sa ating nanay, tatay, sa ating kuya, ate, at mga ka-brother and ka-sister. Hindi pwedeng pag Kristiyano ka na, ay wala kang love. Hindi ka masasabing o hindi makukumpleto ang pagiging Kristiyano mo kung hindi ka marunong magmahal sa kapwa mo. Dahil ito yung utos sa atin ng Panginoong Jesucristo na mahalin natin ang ating kapwa. Hello? Amen. Kaya kung hindi ka pa marunong magmahal, kung si brother and si sister lang ang kaya mong malin, yung asawa mo, yung anak mo, i-train mo na mahalin. Lalo-lalo na yung kahaway mo. Yan yung pinakamaganda na matrain ang pag-ibig mo. Kung totoo, yung love mo sa kapwa mo. Yung kaaway mo, kaya sabi niya nga magmahalan kayo. Kung kayo may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo may mga alagad ko. Tingnan nyo? Sabi ng Panginoong Jesucristo, kung makikita yung love sa atin, makikilala ng tao na tayo'y tunay na alagad ni Jesus Christ. Bakit makikilala na tayo tunay na mga alagad ni Jesus Christ? Hindi biro yung magpatawad ka. Lalo na kung ang papatawarin mo yung nag-away sa'yo, yung nanuntok sa'yo, yung sumampal sa'yo, yung nanismis sa'yo, yung nanirampuri sa'yo ba? Hindi po madaling gawin po yun. Amen? Amen. Totoo po, hindi po madaling gawin na magpatawad sa kapwa. Lalo na kung alam mo yung tao na yun talagang kinismis ka at sinaraan ka. Mahirap gawin. Kaya sasabihin ng unbelievers na bakit ko patatawarin yan siniraan na ako niya, sinuntok na ako May, unfair naman yun. Ako yung nasaktan, ako pa yung magpapatawad. Yan yung sinasabi ni Jesus nga. Na mahalin mo ang iyong kapwa nang higit sa iyong sarili. Kaya, yan yung utos ng Diyos. Yan yung utos ng Panginoong Jesucristo. Na dapat nating langkaran kung tayo o gusto natin na manatili po tayo sa puno. Kasi nga, kung di natin gagawin na magmahal sa ating kapwa, maaaring mawala po tayo sa puno at tayong sanga maputol. Hello! Napakahalaga ng sinasabi po ngayon ng mensahe po ngayon. Tinuturuan tayo kung gusto natin ng mga mabubuting gawa na katanggap-tanggap sa paningin ng Diyos. Kailangan, number 1, mahalin natin ang ating kapwa. Yan, mahalin mo yung katabi mo. Pero yung pagmamahal mo, na huwag ihigit doon sa pakikipagrelasyon, nang higit sa masamang pakikipagrelasyon. Yung tamang pag-ibig. Ano yung tamang pag-ibig? Lumahalin mo siya, ipakita mo na ikaw ay isang tagasunod ni Kristo at alagad ni Jesus na talagang nagkaroon ng pag-ibig, ng pagbibigay ng mga mabubuting gawa sa kapwa. At paano po tayo mapanatili sa puno at paano po tayo magkaroon ng mga mabubuting gawa? Number 2, yun nga po, pagpapatawad sa ating kapwa. Hindi lang natin siya mahalin,
hindi lang natin siya unawain, kundi magpatawad po tayo. Ang pagpapatawad sa mga nagkasala sa atin ay isang bunga ng pag-ibig at pananatili kay Jesus. Kaya kung gusto natin manatili sa puno ng ubas, kailangan may forgiveness ka. Hello? Amen. Nagawa na po ba natin na magpatawad sa kaaway? Sino po yung nagawa na? Na kahit sinuntok siya eh, nakangiti pa. Hello? Meron po bang nakagawa nun? Kahit sinampal na siya eh, todong ngiti pa rin siya. Meron po bang nakagawa nun? Na kahit itinismis na siya eh, todong hiningitaan niya pa rin yung chismis sa kanya. Pag ganun po yung ating naging attitude, matagumpay ka na. Marunong ka na magmahal sa iyong kapwa. Palakpakan po natin ang Panginoon Jesus. Yan po yung gusto ng Diyos na mangyari po sa ating mga buhay. Yan, magpatawad po tayo at magmahal sa ating kapwa. Kaya nga, sabi niya nga po dito sa Mateo chapter 6, verse 14 hanggang 15, sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin patatawarin ang inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Kaya kung di raw po natin pinapatawad yung ating mga kaaway, yung mga nagchismis sa atin, yung mga nanakit sa atin, hindi rin raw tayo patatawarin ng ating Ama na nasa langit. Maliwanag na sinabi ng Panginoon sa Kristo sa Mateo chapter 6 verse 14 hanggang 15 na kailangan magpatawad tayo para patawarin po tayo ng ating Ama. Ibig sabihin, may give and take. Hello? Amen. May give and take sa atin ng Diyos. Kahit nakagawa pala tayo ng kasalanan, kung gusto natin mapatawad tayo sa kasalanan na ginawa natin, kailangan patawarin muna natin yung ating kapwa na nagkasala sa atin. Ang ganda. Tinuturuan po tayo ngayon ng Diyos na magmahal at magpatawad para manatili po tayo sa puno ng ubas kay Jesus, sa ating Panginoong Kristo. At sabi niya rin po dito sa Ephesians chapter 4 verse 32, sa halip maging mabait kayo at maawain, magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Yun, hindi lamang po ang Diyos Ama magpapatawad sa atin, kundi maging ang ating Panginoong Kristo. At maliwanag rin na sinabi niya po dito sa Colossians chapter 3 verse 13, magpasensya kayo sa isa't isa kung may hinanakit kayo kanino man. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Ayun, maliwanag? Kaya bawal ang isang Kristiyano na magtanim ng sama ng loob sa kanyang kapwa. Bawal ang isang Kristiyano na hindi magpatawad sa kanyang kapwa. Kaya pag born again ka na, pag Kristiyano ka na, nakakilala ka na kay Jesus, sa ating Panginoon Kristo, dapat naroon yung love mo at forgiveness mo sa katauhan mo. At doon makikita na tunay kang alagad ni Jesus Christ. Totoong kang Kristiyano. Kaya hindi masasabing isang Kristiyano kung hindi siya marunong magmahal sa kanyang kapwa. Kung hindi siya marunong magpatawad sa kanyang kapwa. Paano masasabing Kristiyano ka kung hindi ka nga marunong magpatawad at magmahal sa iyong kapwa? Kaya minsan kung bakit sinasabi ng ating mga kakilala at kapatid na, di ba born again Christian ka, bakit ganyan yung ugali mo? Alam niyo kung bakit? Kasi nakikita nga nila na hindi tayo marunong magmahal at umunawa at magpatawad sa kanila. Pero, pag nakita nila sa ating pag-ugali, yung marunong tayong magmahal at magpatawad at umunawa sa kanila, sasabihin nila sa atin na talaga na ikaw ay Kristiyano at nakakilala sa Panginoon. Yan po yung batayan kung paano makilala ang tunay na Kristiyano dahil sa pag-ibig at pagpapatawad sa kapwa. Kaya tinuturuan tayo ng mga chapter and verse na ito na sinabi ng Panginoon Kristo dito sa Mateo na kailangan magpatawad po tayo. Talagang kahit anong gawin ng kapwa natin, magpatawad po tayo. Mahirap mang gawin, talagang totoo, sa realidad, mahirap talaga. Pero dahil nakakilala tayo kay Kristo, kailangan naroon yung ating forgiveness and love sa ating kapwa. Ano yung gagawin natin? Kailangan tingnan natin si Jesus, hindi yung aawan.
tingnan natin at lagi nating sariwain sa ating isip yung ginawa ni Jesus kung paano niya tayo pinatawad. Dahil kung titingin ka sa kagandahan ni sister at kagwapuan ni brother, never mo siyang mahalin at magpatawad ng totoo sa kanya. Pero pag nakatingin ka kay Jesus Christ at kung paano kanya pinatawad at nagbuhay siya ng buhay, mauunawaan mo yung kalagayan ng kapwa mo. Kailangan sa bawat sitwasyon ng buhay po natin, tingnan natin si Jesus. Yun sabi niya nga wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Amen. Hindi natin magagawang magmahal sa ating kapwa at magpatawad sa ating kapwa kung hiwalay tayo kay Jesus. Pero kung nakakonekta tayo sa puno ng ubas at kay Jesus Christ, magagawa po nating magmahal at magpatawad sa ating kapwa. Kahit masama na yung ginawa ng kapwa natin sa ating buhay. Bakit? Binigyan tayo ng Diyos ng pag-ibig na katulad ng pag-ibig niya sa kanyang mga nilikha. Hello! Amen. Yun po yung maganda na gagawin po ng bawat mga Kristiyano. Mahirap pero kailangan gawin para masabing totoong mga Kristiyano tayo. And sabi niya po dito sa Mateo chapter 18 verse 21 hanggang 22, ito po yung maganda, listen. Lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, Panginoon, Amen. ilang beses ko bang patatawarin ang aking kapatid na nagkasala sa akin? 7 beses ba? Sinabi ni Jesus sa kanya, hindi 7 beses, kundi 70 beses na 7 na patatawarin ang iyong kapatid na nagkasala. Ibig sabihin po ng 7 times 7 is 49. Ibig sabihin po nun, walang hanggang pagpapatawad ng katulad ng ginawa ng ating Diyos Ama at ng ating Panginoon Kristo na kahit magkasala tayo ay paulit-ulit niya tayong pinapatawad. Kahit paulit-ulit kang nagkakasala at ginagawa ang gawa ng laman, paulit-ulit ka rin niyang pinapatawad. Kasi nga, 7 times 7 equals 49. Ibig sabihin po nung everlasting na magpatawad po tayo sa ating kapwa. Hello, kaya po ba natin gawin, mga brother and sister? Maliwanag, yun ang kagandahan kay Pedro eh. Kaya Pastor Pedro, nagtanong siya kay Jesus Christ, sa ating Panginoon na, Lord, ilang beses ko ba patatawarin ang aking kapatid na nagkasala sa akin? 7 ba? 7 beses ba? Sabi ng Lord, no. 7 times 7 equals 49. Na ibig sabihin, everlasting na mag-forgiveness ka sa iyong kapatid. Hello? Aliwanag! Kaya pag may nagkasala sa atin, kailangan magbigay na po tayo na agad ng pagpapatawad. Para kung sakaling magkasala man tayo, ay ganun din yung gawin ng Lord sa atin. Napatawarin kagad tayo ng Diyos. Hello? Yun yung kagandahan ng kalooban ng Diyos sa mga buhay po natin. Kaya nabubuhay nga tayo sa habag at awa po ngayon. Pero may hangganan po yun, sabi ko. Kailangan marunong rin po tayong mag-control ng ating mga sarili, lalo na kung gagawa po tayo ng kasalanan. Yung pagpapatawad, everlasting po natin gawin, pero yung pagkakasala, wag po natin gawin everlasting. Kailangan, kung paano may period, may tuldok sa mga note o sa mga libro, kailangan ganun din po yung paggawa ng kasalanan, may tuldok, hindi everlasting. Ibig sabihin, may hangganan, may katapusan ang paggawa po natin ng kasalanan. Oo, nabubuhay po tayo sa habag at awa ng Lord, pero may hangganan po yun. Hindi siya mananatiling ganun. Naroon yung everlasting na forgiveness, pero yung everlasting na paggawa ng kasalanan, hindi po dapat gawin ng Kristiyano. Huwag ikatwira na, kahit isang kasalanan lang yung gawin ko, hindi lang ako natawad, patatawarin ako ng Lord. Yes, naroon yung kanyang forgiveness, pero hindi siya Diyos na nangungusinti ng kasalanan. Hello! Hindi siya Diyos na nangungusinti ng mali. Hello! Amen. Siya po ay Diyos ng kaayusan at kabanalan. Kaya lagi nating tatandaan na nagkakasala tayo sa paghingi natin ng tawad, pinapatawad tayo. Pero lagi po nating isipin at tatandaan na may hangganan ang kapatawaran po sa atin at pagpapasensya sa atin. Kaya nga, ang gawin po natin, lagi po tayong nakakonekta sa puno ng ubas, si Jesus.
para maunawaan pa natin lalo yung mga salita ng Diyos na maririnig po natin, lalo na yung pamumuhay po natin bilang Kristiyano. And number 3, sabi niya po dito, paano tayo makakapagbunga ng mga mabubuting gawa? Number 3, paglilingkod sa iba. Ano po yung ibig sabihin ng paglilingkod sa iba? Ang ibig sabihin na magbigay ng tulong, suporta, at pag-aalaga sa mga taong nangangailangan. Ito ay isang mahalagang aspeto ng pagiging Kristiyano dahil ito ay nagpaparangal sa Diyos at nagbibigay ng pag-asa sa mga tao. Kaya kung gusto na po natin lagi nakakonekta kay Jesus at makapamunga po tayo ng mga mabubuting gawa, kailangan meron po tayong paglilingkod sa iba. Ano po yung paglilingkod sa iba? Meron po tayong pagbibigay ng tulong sa ating kapwa, pagsuporta po sa ating kapwa, sa ating mga kapatiran, at pag-aalaga sa mga taong nangangailangan. Ito ay isang mahalagang aspeto ng pagiging Kristiyano. At ano po yung dapat natin gawin? Yung pagtulong nga po sa mga nangangailangan. Number 1. Pag-aalaga sa mga may sakit. Number 2. And number 3, pagtuturo sa mga bata. Yung pagtuturo po sa mga bata ay isang mahalagang aspeto ng paglilingkod sa Diyos. Yan, tulad po ng mga anak niyo po. Turuan niyo po yung mga anak niyo na magserban sa Lord. Umawit. Tumugtog ng gitara, mag-organ, mag-drums. At higit sa lahat, magbasa ng Bible. Yan po yung dapat natin pong ituro sa mga bata para habang lumalaki po sila, ay nagkakaroon po sila ng takot sa Diyos at nakakilala sa Diyos. And number 4, paggawa ng mga gawaing pang Diyos. Yan. Kung gusto na po natin na manatili po tayo sa puno at makapamunga po tayo, kailangan yung mga mabubuting gawa pong ito na nabanggit, na pagtulong sa mga nangangailangan, pag-aalaga sa mga may sakit, at pagtuturo sa mga bata, na sila ay maglingkod sa ating Panginoong Jesucristo, at sa ating Panginoong Diyos. At number 4, paggawa ng mga gawaing pang makadiyos. At sabi nga po dito sa Mateo 20:28, sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Lagi raw po natin i-remind sa ating isip na kung paano naglingkod ang Panginoong Jesucristo nung siya'y naririto sa mundong ito. Dapat, hindi man natin 100% na matularan yung paglilingkod niya nung siya'y naririto sa mundong ito. Kailangan maglingkod po tayo ng tapat at totoo sa Kanya. Para manatili po tayo na nakakonekta po sa Kanya, nakadikit po sa Kanya. At tayo bilang sanga, para po tayo makapamunga, kailangan naroon yung ating mga mabubuting gawa. Hello! Amen. Kaya nga, sabi niya nga po dito, na kailangan meron po tayong paglilingkod sa iba. Hindi lamang po kay brother, kay sister, hindi lamang